Bago ngayong gabi ang disgrasyang ito sa Mandaue City, Cebu. Kita na pinagpapalo ng lalaking naka-helmet ang driver's side ng 10-wheeler. Pinabababa niya ang driver sabay turo sa ilalim ng truck kung saan pumailalim na pala ang angkas niya. Ayon sa traffic police, nasa inner lane ng kalsada ang truck nang masagin nito ang motorsiklo ng mga biktima. Isinugod sa ospital ng babaeng angkas na binawian ng buhay kalaunan. Sugatan naman ang rider. Hawak na ng pulisya ang driver ng truck na sinusubukan pang kunan ng pahayag. Isa pang bago ngayong gabi, nagdulot ng bahagyang pagbigat ng trapiko ang karambola ng 3 sasakyan kabilang ang isang bus sa South Luzon Expressway sukat southbound. Sa kuha ni Hughes Cooper Vince de la Cruz, kitang nire-rescue palabas ng tumaob na sasakyan ang isa sa mga nasangkot sa aksidente. Wasak naman ang harapang bahagi ng isa pang nadamay na sasakyan. Patuloy ang investigasyon sa disgrasya. Inararo ng truck. Pinararo na, no? Ang dami. Inararo naman ng isang mini truck ang 3 motorsiklo at isang kolong-kolong sa Antipolo, Rizal. 6 ang sugatan, 3 sa kanila kritikal. Batay sa investigasyon, nagkaproblema sa preno ang mini truck habang nasa sumulong highway. Nag-overshoot ito sa lane hanggang nabangga ang mga biktima. Handa naman ang driver at may-ari ng mini truck na sagutin ang pagpapagamot sa mga biktima. Mataas na nga ang interes sa utang, nanggigipit pa sa singilan. Ganyan ang modus ng isang online lending company na sinalakay ng NBI at PAOK sa Pasig. Ang paratang na isiniwalat ng dating empleyado, itinanggi ng supervisor ng online lending. May report si John Consulta. Nabulabog ang operasyon ng online lending company na ito sa Ortigas nang sumalakay ang sanib puwersa ng NBI, PAOK, National Privacy Commission at Securities and Exchange Commission. Inabutan pang nagre-rehistro ang ilang tauhan ng mga bagong biling SIM card para sa kanilang operasyon. Ang naturang online lending company, bukod sa mataas ang interes o patong sa utang, nang gigipit pa tuwing maniningil. Ikinantayan ng dating empleyado. Kapag nangutang ng 1,000, makukuha lang nila 600. Minsan po yung 1,000, makukuha niya 5,000. Kasi sinasabi ng ganun pong terminology. Tamad, walang ibenta mo yung anak mo, ganun, para ipambayad ka sa utang mo. May mga script na sinusunod ang mga empleyado at nang suriin ang kanilang mga computer, tumambad ang ginagawa nilang pananakot. Bakit niyo pong need na magbanta? Ginagawa ko lahat naman po ng paraan ngayon para makabayad. Ano pong basa niyo po dito? Yes, takot na. Ibig sabihin pinagbabantaan siya. Ayon sa NBI at PAOK, ang online lending app company na ito ang nakakuha na may pinakamaraming bilang ng reklamo kung kaya't minabuti nilang unahing itong i-operate. May nasa 15,000 ang complaint. Sa amin pa lang po yun, pera pa po yun sa NBI, meron din pong complaint sa PNP. Kawawa yung mga kababayan natin, nangangailangan, kapit sa patalim, uutang sa kanila. Nakita namin ni Sir na merong talagang namumuno na foreigner. Itinanggi yan ng inabutan naming supervisor. Is it true na may mga pananakot na ginagawa yung mga tauhan niyo dito? We don't 100% we don't direct people, sir. We have this policy. We terminate people if there's identified case. Kukumpiskahin ng NBI at PAOK ang lahat ng equipment na ginagamit sa operasyon. Naharap sa reklamong paglabag sa Data Privacy Act, Cybercrime Prevention Act at Financial Products and Services Consumer Protection Act ang mga Pilipinong naaresto. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 pasaherong magkahiwalay na dumating sa bansa ang kapwa nahulihan ng milyon-milyong piso'y umano'y droga. Ang inakala namang road rage sa South Cotabato, by bus pala na nauwi sa habulan at barilan. May spot report si Marisol Abduraman. Binato ng plastic ang upuan ng puting SUV na yan nang biglang humarurot palabas ng isang gasolinahan sa Pulumok, South Cotabato pasado alas 5 ng hapon kahapon.
Hinabol ng ilang lalaki ang sasakyan na kabanggapan ng tricycle. Sinubukan pa ng SUV na tumakas pero inabutan na ito ng mga lalaking namaril. Ani may road rage pero bypass operation pala yan ng pulisya at PDEA Region 12. Natunugan ng 28 anyos na lalaking target ng mga pulis ang katransaksyon niya kaya pinilit na sumibat. He was previously arrested po ng PDEA and he is now on probation dahil nga po sa plea bargaining, kalalabas lamang po niya this February. Paglabas po niya ng February, na-monitor na po siya agad ng ating mga operatiba na ayun pong kanyang illegal transactions ay pinagpatuloy po niya. Nakumpiska mula sa suspect ang nasa 38 gramo ng hinihinalang shabu na halos 300,000 pesos ang halaga. Tinuod ba itong mga allegations nga involved ka sa drug kuno or dili? Kasi kamatuoran na to, sir. Naharap ang suspect sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act at reckless imprudence resulting in damage to property. Droga rin ang dahilan ng pag-aresto sa NAIA Terminal 3 sa dalawang pasahero mula Canada na parehong nag-layover muna sa Hong Kong. Sa lalaking unang dumating alas 11 ng umaga, nakuha sa bagahe niya ang nasa 20 kilo ng umano'y shabu na 140 million pesos ang halaga. Nahulihan naman ng lagpas 24 na kilo o mahigit 164.7 million pesos na shabu ang babaeng dumating alas 2 ng hapon. Duman sa x-ray and at the same time, nung meron hong indication dun sa x-ray machine, pinadaan natin yung ating K9 unit dun, nag-sweeping, umupo yung aso. So that's another indication na most likely may nilalaman na illegal na droga ang kanilang maleta. Hindi pa masabi sa ngayon ng PDEA kung saan galing ang mga nasabat na droga at kung anong grupo ang nasa likod nito, pero tiyak daw na hindi ito basta-basta. Iniimbestigahan din kung may ugnayan ang dalawa lalo't pareho umano ang packaging ng mga iligal na droga. Hindi pa natin masasabi kung ito'y galing sa Golden Triangle, the volume. Mukhang may malaking involvement ng sindikato ito na malaki na. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa RA 9165 ang mga suspect na sinusubukan pa naming kunan ng pahayag. Droga rin ang nasisilip na motibo kaya itinumba ang 46 years old na lalaki sa loob ng isang computer shop sa Cebu City kaninang madaling araw. Dati kasing nakulong dahil sa droga ang lalaki ayon sa pulisya. Wala yun ni siya ni undang sa iyahang buhat and aduna siguro ni nakasala siguro ni no sa kaniilahang grupo mo ni nahitabo. Sa pagkakaroon naa nami persons of interest, however padayon ang ato ang pagkuha sa mga ebidensya. Ayon sa misis ng biktima, naglalaro ang mister ng pagbabarili ng dalawang lalaking ang ding tumakas. Sa ulo mo kay mo katanaw nga tugot to, kuta sa morgue. Yung isa nagkusin. Kasi may baw. So kabalusad. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umano'y kuta ng mga dumukot sa isang negosyante sa Parañaque noong July 1, natuntun sa Batangas. Bukod sa mismong safe house na pinagdalhan sa biktimang nasagip, may mga inaresto pa sa follow-up operations sa Metro Manila at Cavite. 12 sa kabuuan ang naaresto, kabilang ang 6 na Chino. Bukod sa pera at baril, nakuha rin sa kanila ang ilang uniformeng pampulis at pang-security guard. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga sospek. 4 na individual na namemeke umano ng plaka sa Bulacan, nabisto. Kumpara sa matte finish ng original na plaka, ang plakang ginagawa nila mas makintab pero may hindi gumaganang QR code. Naharap sila sa reklamong syndicated illegal production of plates. Pinainawanted sa Canada dahil sa ilang kaso ng immigration fraud. Nahuli na lang Toronto Police ilang linggo matapos isa publiko ang kanyang larawan. Ayon sa Toronto Police, nag-alok umano ng serbisyo si Maria Corpus sa pagproseso ng citizenship at work permit sa Canada pero lumabas na peke ito. Sakaling mapatunayan nagkasala, maaring makulong si Corpus ng mahigit 10 taon. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. May palagay ang PNP Forensics Group sa mga nahangong buto ng tao sa Taal Lake sa gitna ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Ang isa sa 70 buto ay pinaniniwala ang galing sa balakang ng tao at posible ring mula sa iisang tao lang ang mga buto. Hamon daw ngayon ang pagkuha ng DNA sample sa mga buto na matagal nababad sa tubig na may asupre o sulfur. Sa ngayon, 18 kaanak ng mga nawawala na ang nakuha ng DNA para ikumpara sa DNA ng mga buto. Samantala, maaring itinanggi
o mariing itinanggi ni dating NCRPO Chief Retired Police Lieutenant General Jonel Estomo ang mga aligasyon ni Julie Dondon Patidongan na sangkot siya sa pagkawala ng mga sabongero. Sa isang pahayag, sinabi ni Estomo na maglalabas siya ng ebidensya para malinis ang kanyang pangalan. Dahil daw sa ginawang paninira sa kanyang pagkatao at reputasyon, ihahanda na raw niya o ng kanyang mga abogado ang paghabla kay Patidongan. 18 pulis ang inireklamo ni Patidongan sa NAPOLCOM kaugnay sa mga nawawalang sabongero. 12 na lang sa kanila ang nasa serbisyo na pinadalhan na ng summons. Pagdating sa kalusugan, never be left behind. Ang ilang kapuso nagsisilbing good example sa pagsasailalim sa colonoscopy o pagsuri ng large intestine ng tao. Ang benepisyo niya nalamin sa Fit Track Report ni Von Aquino. Found one polyp which they took out. Yeah, it's pretty cool. I'm happy that I did it. Tila hilo pa sa anesthesia pero nagkwento agad si Kapuso host Drew Arellano noong sumailalim siya sa colonoscopy. The reason why I did it was because it's a screening. And when you reach a certain age, I'm 45 because my doctor's a 60. Maging ang misis niyang si Iya, nagpa-colonoscopy din dahil gusto raw nilang maging proactive. I'm just so glad that it's done. Walang nakita. Really? Oh, walang nakita. Thank you, Lord. But yeah, I'm done. Relate nga raw si Sparkle artist Mikey Quintos na isinare ang kanyang post-colonoscopy procedure. Procedure. They do? No. Guys, you should try this. Ayon sa isang gastroenterologist, ang colonoscopy ay procedure para tignan kung may colon cancer, bukol, polyps, pamamaga at iba pang abnormalities sa colon o large intestine. May insert na camera through the anus, tapos sisilipin yung loob ng large intestine or colon. Kung may mga polyps na yung iba pwedeng precancerous, tapos pwede na siyang tanggalin during that time para ma-prevent ang colon cancer. Ang pasyente pwedeng tulog, gising o bahagya lang. Ayon sa World Health Organization, ang colorectal o colon cancer ay ika-4 sa nangungunang cancer-related deaths sa mundo. Kada taon, mahigit 600,000 ang namamatay dahil dito. Sabi ng doktor, pinapayuhang magpa-colonoscopy ang mga nasa edad 45 pataas, lalo na ang mga may family history ng colon cancer. Usually sa genetic mutations, ang colon cancer, kaya napapasa siya, no? Pag puro red meat kinakain mo, puro preservatives, mga canned goods, or mga tocino, longganisa, araw-araw, mas high risk ka rin magka polyps or colon cancer. Maigi ring magpasilip ng bituka o magpa-colonoscopy kung may dugo sa dumi, persistent constipation o hirap sa pagdumi, diarrhea, pagbabago ng bowel habits, pagbabago ng itsura ng dumi, weight loss at anemia. Kumonsulta muna sa gastroenterologist para ma-assess kung kailangang sumailalim dito at kung ano ang mga dapat gawin. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.